Good morning, June 13. Ayan. Yung kagabi, medyo nakatulog ako kaya hindi na ako naka-reply sa inyo. Pero it's a good thing na nag-share kayo ng mga experiences nyo. Tama yon kasi magkaroon kayo na obserbasyon, pansinin nyo, ang karaniwang nagiging kulang nyo na lang is yung disiplina. Pagdisiplina sa sarili nyo, ganon. Lalo na sa lot size. Kasi okay naman yung malaking lot size, 1.1, sa mga malalaking kapital. Oo, okay yon. At saka, sa mga talagang magagaling na o ready na sa market. Pero tulad natin na meron, kahit ako, hindi pa ako, mapansin nyo hindi, di ba? Ayaw ko pa. Not yet, kasi alam ko may mga weaknesses pa ako. Going back sa chart natin, nasa daily ako, no? Daily. Yung iba nagtatanong na asan ba yung resistance, asan ba yung support. Yung resistance and support kasi, linisin natin yung chart. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung resistance, ito, tingnan nyo dito. Di ba dito huminto yung candlestick? Dito naman may buntot. Rejection na ibig sabihin, no? Rejection from yung wick from the top ng candle, ibig sabihin nagre-reject ang seller. Ito ganun din, 'di ba? May rejection din. Ito ganun din, may rejection din. Ito hindi umabot. And then ito ngayon, tinatry niyang butasin ito. Bakit? Kasi itong area na to, ito yung naging resistance. Kasi nga hindi matagpos nung price. Kaya siya naging strong resistance. And then at the same time, titingnan nyo sa gawing kaliwa, ayun, di ba, may candlestick dito, historically, may rejection. Kaya itong area na to, kumbaga napaka-significant ito sa traders. So mayroon ka na kaagad idea na pwedeng dito huminto yung price action, and then dyan ka ngayon mag-oobserba nung candlestick formation. Okay, yun yung ituturo ni coach. And if I were you, candlestick, marami sa YouTube. Magbasa-basa kayo, ganun. Oo, pero candlestick lang, para madagdagan lang kayo. And then ngayon, nandito ngayon tayo sa, again, dun sa area na yan, ayan, at nagkaroon ng rejection kahapon. So, then biglang may red ngayon, di ba? So, medyo nahihirapan talaga yung price na butasin nito. For some reason, hindi natin alam. Kaya nga, napakahirap manghula. No? Magre-react lang tayo doon sa candlestick na lumalabas. So, lumalabas ngayon, burahin natin yung mga yan. Lumalabas ngayon na yun yung resistance natin. Pwede nyong lagyan niya ng horizontal line. Ayan. So, ngayon, horizontal line, sabihin na natin sa ibabaw ng pinakabuntot. Yun. Yun ngayon yung resistance. How about support? Sa support naman, so, let's say dito, asan ang support dito? No? I'm going to use trend line. Saan ko ilalagay yung trend line? Pwedeng diyan, yan, o pwedeng diyan. Pero, subukan nating lagyan para magka-idea tayo. Trend line. Yan. So, yun. Ayun yung trend line. Yan. Actually, medyo lumabas, di ba? Medyo lumabas siya. Ayan, lumabas siya. Ayan. Ayan. Medyo lumabas. Tapos bumalik. Kung aayusin mo nga ito, yung iba, mag-trend line, hindi sa buntot sa katawan. Yan, ganyan yung iba, mag-trend line. So, mag-iiba na, di ba? So, lumabas na talaga yung pula. Tapos ano to? This is now your retest. Kung lumabas ito at ito ay retest, anong pwedeng mangyari? Pwedeng bumaba pa talaga. Pwede. Lalo na ngayon, ayaw butasin ito. Ayaw butasin yan. So, kaya ingat. Without stop loss, you are at risk. Kung mapapansin nyo, may buy ako. Yun. May stop loss din ako.
Kaya nga lang, ang buy ko, mapapansin nyo, 0.01. Kaya kong i-absorb. Kasi alam ko, next time, makakabawi ako. Yan. Kaya lang, kung titingnan natin yung principle na buy low, buy high, so I'm buying high. Diba? I'm buying high kasi I'm thinking na i-break niya to. Pwedeng mamali ako. Diba? Pwedeng mamali ako. Kasi kahapon may breakout ng konti dito sa area na to. Yun yung sinundan ko. Pero meron kasing another week as resistance. Kaya hindi ka pwedeng magpawala ng stop loss kasi pwedeng mamali ka talaga at pwede kang tumama. Dalawa lang naman yan eh. Tumama ka o mamali ka. Ang importante lang, may sinusunod kang trading plan. So, bakit naman ako nag-buy? Tingnan natin sa lower time frame. Kaya nga napaka-importante nung may idea tayo about top-down analysis. Punta tayo ng lower time frame. Let's say 1 hour na kagad tayo. So, 1 hour. Zoom out. So, nag-buy ako simply because ito siya. Ayan. Ayan. Na-breakout siya. So, iniisip ko, hanggang dito. Ayan. Hanggang dito. Baka sakaling bubutasin niya to. Kasi, ilang beses niya nang binalikan niyang price na yan eh. So, baka mamaya, kababalik niya, medyo humina na. Yun lang. Yun lang yung dahilan. Kasi pag matagal ka na, may mga other reasons ka na why you take the trade. But then again, if I'm wrong, I still have my stop loss. And kaya kong i-absorb yung losses ko kasi 0.01. Diba? Kung i-maximize ko ito, pansinin natin, babasahin natin yung candlestick. Every candlestick, mapapansin nyo, merong rejection from the bottom. Ibig sabihin, lumalaban yung buyer sa seller. Kasi pag pababa yan, malakas ang seller. Pero kung buntot yan, ibig sabihin, lumalaban yung buyer. And at the same time, nasaan ba yung price? Diba? Ito yung previous swing high natin. Ayan, previous swing high natin. Ito. So, from the previous swing high, pwede kang maglagay dyan ng another line. Ayan. So, makita nyo, as a stop loss ko, nasa ilalim nung nilagay kong line. Kasi kung i-break ng price ito, ibig sabihin mali ako. At pag nagtuloy-tuloy pa, at least safe ako. Ganon. What if itong mga rejection na to ay magtuloy-tuloy? Pwede talagang tumaas. Okay. So, that is the importance of reading candlestick. Titingnan nyo sa higher time frame and then looking at the lower time frame, magkaka-idea ka what are the actions ng candlestick, especially this rejection at the support. So, lumalaban yung buyer. That's one reason or many reason kung bakit ako nag-buy kagabi.